Ang salitang doppelganger ay isang salitang Aleman na ang ibig sabihin ay dobleng naglalakad o double walker. Sa mundo ng kababalaghan, ang doppelganger ay tumutukoy sa makamultong kapareha o anino ng sarili na sinasabing kasama ng bawat tao habang siya'y nabubuhay. Nagbibigay ng tahimik na kasama at payo sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga ideya o tila ba isang uri ng misteryosong koneksyon ng isip. Hindi sila nakikita, kadalasang nakatayo sa likuran ng tao at hindi kailanman nakikita sa salamin. Sinasabing malas ang makakita ng sarili mong doppelganger, bagamat mapaglaro. At kung minsan ay may masamang intensyon, hindi raw nila ipinapakita ang kanilang sarili sa mga kaibigan o kamag-anak ng taong ginagaya nila dahil nagdudulot ito ng matinding kalituhan. Halos hindi kailanman. Si Anita Rodriguez, hindi niya tunay na pangalan, ay dating isang taong hindi naniniwala sa multo. Kahit lumaki siya sa isa sa pinakakilalang pinamumugaran umano ng multo sa Balete Drive, halos hindi niya pinapansin ang samot-saring kwento ng multo at urban legends tungkol sa lugar. Sayang lang sa oras, madalas niyang sabihin sa kanyang mga kaibigan tuwing nagkikwentuhan sila ng katatakutan. Ngayon, na isa na siyang matagumpay na graphic artist sa kanyang 20s, lalo siya nang wala ng oras para sa mga ganitong katang isip. Kalokohan, naisip niya. Pagdating sa multo, iisa lamang ang prinsipyo ni Anita. Hindi ko alam, hindi ko nakikita, wala akong pakialam. Hindi siya naniniwala sa multo. Kahit pa sa multong sinasabing naninirahan mismo sa sarili ng bahay. Ang multong kamukha niya. Ang multong nagsasalita at kumikilos na parang siya. Hoy Annie, dala mo ba? Bungad ng pinsan niyang si Jessica habang nasa buffet table sila sa isang family gathering. Birthday iyon ng kanyang lolo Jaime. At naroon ang lahat ng kanilang kamag-anak sa big house sa West Triangle. Blanco ang tingin ni Anita. Ha? Ano? Hindi mo naaalala? Pilit na tanong ni Jessica habang halatang naiirita na. Tinawagan kita kahapon para ipaalala tungkol sa album ni Eliza. Yung mga may pictures ng debo niya. Gusto kong ipakita kay mami yung gown niya para magpagawa tayo ng katulad para kay Tricia. Sabi ko, dadaan ako sa inyo para kunin. Pero sabi mo, dadalhin mo na lang pagpunta mo rito ngayong hapon. Mahinahong paliwanag ni Jessica. So nasa na? Tumawag ka sa bahay kahapon. Anong oras? Ulit ni Annie, halatang hindi maintindihan. Oo nga, ikaw mismo ang sumagot. Hindi ko maalala eksaktong oras pero sigurado akong tanghali yun. Alam ko kasi naiinis ka pa dahil naistorbo kita habang may ginagawa ka. Sa tingin ko nga, nagluluto ka ng carbonara para sa lunch. Sagot ni Jessica na halos mawalan ng pasensya. Jess, walang tao sa bahay kahapon. Nasa Cebu pa sina mami at daddy. Tapos naka-vacation yung kasambahin namin. Kay Tony ako natulog kagabi at dumiretso na ako rito ngayon. Paliwanag niya bago muling bumaling sa lechon sa harapan niya. Naiwang nakatulala si Jessica. Nakabukas ang bibig sa sobrang pagkagulat. May isa pang pangyayari. Magkasama sina Annie at Tony noon sa party ng isang kaibigan nila. Pagdating nila, dumiretso agad si Tony sa dessert section ng buffet sa dining room. Naiwan naman si Annie para batiin ang ilang matagal na niyang hindi nakikitang kaibigan. Makalipas ang ilang minuto, may marahang tumapik sa balikat ni Tony. Anong kinakain mo? Pahingi? Sabi ni Annie habang binubuka ang bibig para subuan siya ng ice cream. Uy, sarap. Favorite ko talaga ang ube. Sabi ni Annie habang subo-subo ang ice cream. Oh, nagpalit ka? Tanong ni Tony nang mapansing iba na ang suot nitong damit. Oo, masyadong masikip yung isa. Sagot ni Annie bago lumakad papunta sa mga tao sa pasyo. Kumuha muli si Tony ng ice cream. Naubos kasi ni Annie ang parte niya. Pero bago pa niya maisubo ang ice cream, muli siyang tinapik sa balikat. Huy, ang daya mo naman. Inuubos mo yung ice cream. Pahingi nga. Kaya pala hindi kita makita. Nandito ka lang pala sa buffet. Biro ni Annie. Ano ka ba? Inubos mo na nga yung aking kanina.
Sagot ni Tony habang natatawa rin. Teka, nagpalit ka na naman ng damit. Akala ko ba masikip yung suot mo kanina? Napakunot noo si Annie. Anong sinasabi mo? Ito naman talaga yung suot ko pagdating natin. Hindi ako nagpalit. Bakit naman ako magpapalit? At saka ngayon lang ako pumunta rito sa buffet. Wala bang ibang flavor? Ayoko ng ube. Tahimik siyang tumingin sa ibang dessert. Magleleche plan na lang ako. Pero nandito ka na kanina. Wala pang 10 minuto. Inubos mo nga ice cream ko dahil favorite mo raw ang ube. Sagot ni Tony habang unti-unti nang kinikilabutan. Hello, kasama ko sina Chino at Mark sa sala simula pagdating natin. Hinahanap ka nga nila, kaya pinuntahan kita rito. Tanungin mo pa sila. Medyo inis na sabi ni Annie. Sino yung umubos ng ice cream ko? Napasigaw si Tony. Halos mawalan na ng ulirat sa takot. Napakibit balikat lamang si Annie. Pagkatapos noon, pareho silang nagtatatakbo palabas ng dining room. Ang tunay na nagpabago kay Annie, ang insidenteng tuluyang nagpatunay sa kaniya na may mga bagay talagang hindi maipaliwanag ay nangyari isang madaling araw habang pauwi sila matapos gumimik. Bandang 4:00 ng umaga noon at palihim na umuuwi sina Annie, Eliza at Jessica matapos ang isang gimmick sa Makati. Nakainom silang 3 ngunit hindi pa naman lasing na lasing. Shh! Saway ni Annie sa dalawa niyang pinsan na pilit pinipigilan ang pagtawa. Magigising si Mama. Patay tayo pag nalaman niyang 4:00 na tayo umuwi. Ang sabi ko 2:00 lang. Habang kinakapa nila ang daan sa hardin papunta sa front door. Hinahalongkat ni Annie ang bag niya para hanapin ang susi. Hay nako, naiwan ko yung susi ko. Kailangan natin mag-doorbell. Sana si Manang ang magbukas. Sige, pindutin mo na. Utos niya kay Eliza na nasa unahan. Ngunit bago pa man mapindot ni Eliza ang doorbell, biglang bumukas ang pinto. Ay salamat, antok na ako. Ano pang hinihintay mo? Sabi ni Annie habang tinutulak ng marahan ang pinsan. Ngunit hindi gumagalaw si Eliza. Mas malakas siyang itinulak ni Annie. Habang hawak niya ang braso ng pinsan, napansin niyang napakalamig nito. Tumingin siya sa mukha ni Eliza, na bahagyang tinatamaan ng liwanag ng buwan, at ang nakita niya ay nagpalamig sa kanyang dugo. Nakatulala si Eliza, namumutla. Halos mawalan ng kulay ang mukha nito habang bakas ang matinding takot. Tahimik nitong itinuro ang pinto na bahagyang nakabukas. Pagkaraan ng ilang segundo, bumagsak ito at nawalan ng malay. Nang magkamalay si Eliza, nasa sala na siya ng bahay ni Annie at bukas ang lahat ng ilaw. Anong nangyari? Okay ka lang? Sabay tanong ni na Annie at Jessica. Hindi na maputla si Eliza. Mas mukha siyang abo sa sobrang takot at tila anumang oras ay masusuka. Nauutal niyang ikwinento ang nangyari. Pipindutin ko na sana yung doorbell, gaya ng sabi mo Annie, nang biglang bumukas mag-isa yung pinto. Akala ko si Manang yung nagbukas kaya lumapit ako. Magsasalita na sana ako, pero nung tumingala ako, ikaw ang mukhang nakita ko sa harap ko. Hindi ko na maalala yung sumunod. Nagkatinginan kaming 3 ng ilang segundo. Pagkatapos ay sabay-sabay kaming nagtakbuhan papunta sa kwarto at nagtago sa ilalim ng kumot. Mula noon, tumigil na si Annie sa pagiging isang skeptic.